One, two, three. Welcome back everyone dito sa latest episode ng Quadcom. Pero dito, eto na, this is the Chris Tan special. Di ba, Mark? Tanungin Oo, natin si Chris Tan. galing, ang galing. Tanungin natin si Chris Tan bago natin balikan si Barzaga at si Levis at mga kalokohan nangyari sa Pilipinas. Chris, bro, di ka nagsasabi. Mr. Universe ka na. Alam mo Richard, hindi ko din akalain na ako yung mag-host ng rally. I was planning to attend. Nag-usap nga kami ni Mark and dapat nga talaga we were going to do collaborative effort para mag-live stream nung rally. Tapos bigla na lang sinabi sa akin, minessage ako na if I'm willing to help. Sabi ko, yeah, of course I'm willing to help. Help lang, yun na nga, participate. Sabi ko, I'd be more than happy to help. Mamayang konti, biglang may nagme-message sa akin sa gitna ng gabi. Pagising ko, nagulat ako, nakalagay doon, Chris, ikaw yung mag-host. Ay, ako mag-host, sabi ko. So the whole program after the mass, ako na yon kasama ni Gabe Pineda at saka ni Pinky Amador. So it was a very good experience. Amazing. Amazing experience at sobrang nakaka-humble talaga na pinagkatiwalaan ng ating mga rally organizers yung main crux of the rally na i-host ko. So, pasalamat din ako sa kanila at sa mga taong involved sa mga behind the scenes at sa mga lahat na nagsalita, by the way. Amazing. Pakinggan mo lahat ng mga nagsalita. Ramdam mo talaga yung passion ng mga tao na talagang maitigil tong korupsyon. So, yun yung maganda doon. At nakita ko at nakilala ko yung ating mga kababayan at nakapagbigay tayo ng serbisyo kahit papaano. So, for that alone, I'm very grateful for that experience. Ikaw, Mark, may mga tanong ka kasi I'm wondering what are the things that stood out for you, Chris, no? In terms of the speeches, yung mga nagsalita, yung mga interventions nila. Tsaka on your part, ano yung na-prioritize mo? Are you asking me or Mark? Sorry. No, no, I was asking if Mark also has a question. I'm sure Mark after this. Ay, okay. Chris, na going Oo. back to you, sino yung mga nagsalita? Ano yung mga nag-stand out sa'yo? Ano yung So, na-prioritize mo sa intervention mo and bakit? yeah, so for example, ang ganda talaga ng mga sinabi ng mga iba't ibang mga sectoral leaders at andun sina Chel Diokno, si Laila De Lima, andun din sina Cardinal Ambo, tapos si um, ang dami nagsalita. Hindi ko na maalala lahat ng nagsalita. Pero yung nag-stand out para sa akin, of course, yung kay Catriona Gray, binanggit ko nga. Dahil nga, for somebody with that much influence, being a Miss Universe, not just Miss Philippines, Miss Universe, para magsalita and to put her name out there to make a political stand when all other celebrities, majority of celebrities will not make such a big political stand and get up there on stage and speak their mind. Karamihan play it safe. I know a lot of influencers and celebrities na nakakausap ko na may impluensya talaga sa ating bansa na takot magsalita, takot magsabi na ang posisyon nila sa mundo ng politika at nalulungkot ako na ganun at na-admire ko si Catriona Gray dahil willing siya magsalita. At alalahanin mo pag nagsasalita ka ng ganyan, pwede ka may ma-isolate na mga possible endorsers, sponsors, and she didn't care about that. Nagsalita siya and that is admirable. And I hope na maging maganda siyang example para sa mga makaramihan ng ating mga influencers at mga content creators at mga celebrities na magsalita na rin. Hindi pwedeng parang you stay in your lane na I am as influencer of this category, whether it's beauty products o kaya skincare products o damit o kotse, tapos hindi ka nagsasalita tungkol sa bagay na to. We are all affected by this. And I really want everyone to watch that video of Catriona Gray. And sana marami ka mapupulot sa sinabi niya. Ang galing. And ramdam mo talaga yung pagka-Pilipino niya dito eh. Kahit na nga hirap siya magtagalog at nabubulol siya sa mga ibang words niya, but the message struck hard. And that was the important thing. Oh. Ako Chris, tanong ko, what are your thoughts dun sa ano? Yung kasi parang sinasabi yung sa Luneta, iba yung ano Mm. nila. Tapos parang hindi daw united, mas maganda daw sana kung united yung sa Luneta and yung sa EDSA. So, tapos in-address din yan, di ba? In-address din yan Yep. bila Cardinal doon sa program ninyo. So, what are your thoughts pagdating doon sa divide na yon?
Alam mo right now kasi yung problema no ay nagkakawatak-watak tayo sa messaging o sa usapan ng methodology o strategy kung ano ba ang approach natin dito. Kasi nga may ibang kampo sinasabi nga nila Marcos resign, may iba naman Marcos and Sara resign, may iba naman no call for resignation, kailangan lang makulong at mahuli ang mga corrupt. So yung palang nagkakaproblema na tayo sa messaging. Yung sa Luneta, mas gusto nila ay resign all at dapat meron parang transitional government o kaya baka nga government by civilians to eh. Parang ganun yung gusto nila mga civilians daw pero military backed na gobyerno ang gusto na nila mangyari. And sa EDSA naman, hindi yun ang panawagan doon. Ang EDSA ay sinasabi nga, we're not calling for the resignation of BBM or Sara. We're saying na kailangan managot ang kailangan managot at kailangan natin tong tandaan para pagdating 2028, that is what we call electoral reform. Hindi revolution, electoral reform. Or yes, you can say revolution, an electoral revolution by votes. Yun ang panawagan naman sa EDSA. So, yun yung malaking pinagkaiba. Tapos, hindi lang yun. Mark, alam mo, no, ang interesting dito, may mga DDS na pumunta sa EDSA. Salvador Panelo. Okay? Nasa EDSA mismo. Pumunta din sina Mike Defensor at mga iba't iba pang mga personalidad sa EDSA. Hindi ko nga nakita kasi na-stage ako the whole time. Pero for them to actually do that. But what was interesting was, kasi si Panelo has always played it safe naman eh. Di ba? Kaya nga walang kaso against him. Kasi he was always just advising but he was never out there parang administering or executing No, any of bro, the he was out crimes. there. He was out. Then no one just takes him seriously. Oh, yeah, exactly, 'di ba? Pero bumaba na naman siya laban kay Harry, 'di ba? Kay Miss Roque, I miss Mr. Roque, 'di ba? So, interesting lang yung dynamics na yun eh. So, for me, the DDS were also trying to infiltrate EDSA Shrine doon and apparently sa Mendiola meron din daw. Yun yung mga nakita kong ginagawa pampagulo. And even Sarah said parang she was willing to attend the rally or wanted to attend. I think Pulong said gusto din niya mag-attend ng rally. Parang nakalimutan ba nila? So actually, alam mo, gusto ko nga hamunin yung mga yan na talaga mag-attend sila. Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga yan pag mag-attend yung mga yan eh. Hindi sila makakakuha ng welcome dun eh. Swerte na lang si Panelo that he's medyo dahil lawyer lang, representation, but nothing else. Kaya parang pinabayaan na lang siya ng mga tao doon. Wait, so, Chris, 90,000 daw totally nag-attend from across the country, but Okay. not as much dyan sa EDSA mismo, at least compared to before. Can you talk a little bit about that? Kasi napanood ko yung Yeah. reflections mo afterwards, which went obviously viral. Yeah, so what you'll notice with the rally, the September 21 rally, puno yung EDSA na hindi ka na makakadaan on the northbound lane. Northbound lane was completely jammed with people. This time, EDSA northbound was free-flowing for traffic. There were a lot of police in the entire length of EDSA at saka sa may White Plains, sa may White Plains Road. Pero yung mga tao is mostly in the White Plains Road lang, yung sa may Corinthians. Doon lang lahat karamihan. EDSA was fairly clear. Nakakalakad ka pa nga, medyo maskip lang doon sa walkway along EDSA pero hindi ka na kailangan maglakad on EDSA like what happened the last time. So that was the big, very visual difference. Pero alalahanin mo kasi, Richard, Mark, na mas maraming mga lugar na nagkaroon ng mga pockets na rallies. Marami. Na in the last time, hindi ganun eh. Last time was just punta tayong EDSA, doon na, at may isang faction sa Mendiola. Pero this time, it was Luneta, EDSA, and meron sa Davao, meron sa Cebu, meron sa iba't iba, Naga, nagkaroon din. And remember, OFWs also had their own rallies in Paris, in Vienna, in Tokyo. Marami, iba't ibang mga rally talaga. And even the OFWs, when they rallied, one of them messaged me from Paris that said nga na they had hundreds of people attend the rally. And some of them were even former DDS that attended. Na ngayon, mulat na sila. So, mas malawak ngayon. Mas konti siguro sa EDSA, yes. Pero mas malawak, mas maraming nag-attend overall. Although I don't think it was as much as EDSA in September 21.
Ito tanong ko, Richard. Ito sa konting criticisms naman doon sa rally. Ang problema kasi nung iba, ang sinasabi nila, hindi ba masyadong naging parang kakamping rally yung sa last Sunday sa EDSA? Na, kasi kung titingnan mo yung mga malalaking politiko si Leila, si Bam, si Kiko, mga ano yan, mga stars ng pink side o ng genuine opposition Hmm. side. Although merong mga iba naman na like sila Magalong, pumunta sila ano. Yeah, Pero Magalong. mostly from the pink side. Pero hindi mo din naman sila masisi kasi sila naman yung walang bahid ng korupsyon, di ba? Kaya mas ano. Kaso hindi kaya itong mga rally is turning more like sa pink kesa sa pangkalahatan ng mga lahat ng political colors coming together against corruption. Pero Mark, kasi pag tinignan mo, no, even the September 21 rally naman, where sina Kiko were there, Bam was there, all the usual suspects were there, na yung mga ano talagang walang bahid ng korupsyon ay lahat pumunta. Ang pinagkaiba ngayon kasi, if I remember correctly, noong September 21, Makabayan, the Makabayan block, meron silang representation na nasa EDSA. This time, nag-decide ang Makabayan block, Wala if I know, na Luneta lang sila ngayon. Tapos yun nga ang problema sa Luneta na mabilis silang, maaga silang umuwi. Maaga natapos yung rally nila din doon eh. So doon nagkakaroon kasi ng problema no, sa coalition na to ay yung sa iba't ibang mga mensahe o mga strategy na gusto nila mangyari, hindi siguro nagkasundo kaya nag-decide, o dito ka, o dito na lang kami. Yun yung tingin ko naging problema lang. But yung sa punto mo Mark na sabihin na parang pink lang siya. Alam mo, Mark, ito kasi problema dyan eh. Ano magagawa natin kung karamihan nga, if not all of the ones that are associated with the pink or dilawan, ay matitino naman talaga. 'Di ba? Talagang ganun ang nature. Ngayon, kung, for example, kung may pumunta na kongresista na aligned with the Marcoses, for example, sinong naisip mo na merong siguro integridad na at kredibilidad na lang na makakapunta doon na walang takot na makakapunta doon na hindi siya siguro mumurahin ng mga taong bayan pag pumunta. May maisip ka ba? siguro pag hindi kilala. Pero yung Pag hindi mga kilala kilala. kasi, siguro congressman from a province na hindi masyadong national figure. 'Di ba? So, Mm. for sure, meron naman Eh, dyan mga ano din. Merong mga mga maayos local. at mga ano naman dyan. Pero, yun nga, may Ah, punto ka nga na baka eh, mabuden. Kasi, lalo na pag mga trapo, pag mga yeah. political dynasty and mga ano. At idadagdag ko din Mark ano kasi din ano alalahanin natin ano that yung mga ano administration aligned politicians, mga senador at kongresista meron silang precarious situation na hindi din sila pwede mag-attend ng rally dahil nga parte sila ng administrasyon, parte sila ng gobyerno. For example, even though Ping Lacson I trust and I think he's a good guy, I don't think he steals any money. Can you imagine kung pumunta siya sa rally? Ano yung signal na pinapadala nun? Pag pumunta siya sa rally, so tingin ko hindi siya pwede pumunta. I mean, delikadesa yun eh, di ba? You're part of the administration and you're trying to fight corruption in the government. Tapos pupunta ka sa rally outside of the government. Parang hindi maganda yung dating na yun eh. Kaya tingin ko, unless you're not part of the majority in Congress, super majority, then pwede ka pumunta. Pero if you're part of the super majority, tapos pumunta ka, I think it might send the wrong signal, not just to the people, but also to the administration and to the government itself. So I think yun yung divide, no? So yung isang grupo, sinasabi nila, sa loob na kami, ayusin namin. At saka inaayos na namin. So not Mm-hmm. just good enough yung ginagawa ng ICI, maayos naman yung Senado ngayon dahil sa bumalik na sila Lacson at saka Soto among others. Okay naman yung mga kakamping. So just give it time. No, give it time. Yeah. Papunta na tayo sa exciting part. Just trust the process, no? Ang dami kong nakitang comments actually nung day na yan na hindi na kami nag-attend dahil sa tingin naman namin may ginagawang gobyerno or yung iba naman medyo napabalik yung kanilang kumpiyansa sa administrasyon. So may ganong grupo. Tapos yung second group, ito yung mga pink na sinasabi ni Mark. Ito yung mga grupo na siguro hindi masyadong satisfied pa, pero naiwala sila sa rule of law. No? Naiwala sila Mm. na dapat bibigyan natin ng chance yung ating constitutional processes, i-push lang natin, i-pressure natin, i-nudge natin. And I won't be surprised, behind the scenes there are conversations with BBM,
with different important people. Probably the ombudsman is meeting different people, probably Supreme Court. So yung mga tao na yan ay not 100% agree with the administration. Sa tingin nila, siguro hindi pa sapat yung direction at saka yung expansiveness ng investigations. Pero dapat in accordance to the rule of law. At saka, surprising, I want to ask also Chris about this. You have Cardinal Ambo also very openly coming out talking about rule of law and the way moving forward. So nakikita natin Catholic Church is also very part of it. And then dun sa third and fourth group, it gets really wild, right? Yung isa is, patanggalin na itong mga Marcoses na yan, ibalik na basically yung mga Dutertes, potentially in alliance with some of the major groups who could help them coming out now. Words, names like Marcoleta are popping up right and left. I mean, Marcos wants to be in the mix. And then the fourth group is basically, tama na yan, tama na yan. Without lahat, let the military or some sort of a council to take over, basically junta. So forget about the democratic game altogether, whether Duterte, Marcos, or Ping. So yun yung four gradations na nakikita ko in terms of ways forward. So obviously, Chris, tingin ko you're somewhere between one and two in terms of your preference, I would say. Okay, so Fair? ganito. As a matter of fact, I had just did a podcast with Teddy Casino, who's considered very left, di ba? And I mean, alam naman niya that we don't completely agree kasi sa kanya gusto nga niya resign all eh. Ako naman, sabi ko, ang position ko dito right now is I want to give BBM a chance to show his sincerity na talagang gusto niya linisin ang gobyerno from corruption. So, yan ang isa. To give him a chance to be able to do his job as president. Kasi yun naman ang hinihingi natin is may makulong, maibalik ang pera, at gumawa ng reforma na para maitigil na to sa susunod at hindi na to mangyari ulit. And the one that can do that is the president, di ba? The president has that much power to be able to do that along with Congress and Senate. So, yan ang isa. Ngayon, pinangako ni Speaker Boji D, na ipapasa niya ang anti-dynasty bill this December bago magpasko. Good luck to him. I really hope matupad niya dahil kung hindi, malaking black eye yan sa kanya. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, yung nangyayari kasi ngayon, wala pa namang direct evidence na nagli-link kay BBM to the corruption. Kaya hindi ko masabing resign BBM. Pero the moment na merong direct evidence with corroborative evidence na damning, na hindi na talaga madedenay, then of course, then I would be one to call for the resignation of, or not resignation, excuse me, ma-impeach dapat si BBM kung ganon, kasama ni Sara. Kasi hindi pwedeng ma-impeach si BBM hanggat hindi ma-impeach muna si Sara Duterte kasi nakatenga yung kay Sara ngayon for technicalities that weren't even supposed to be there. So if they were trying to impeach BBM, although I know it's gonna be difficult because supermajority yan, kailangan asikasuhin mo muna yung kay VP Sara and then pwedeng impeach si BBM. Pag may nakitang ebidensya na matibay na nagpapatunay na nakinabag siya dito sa flood control corruption. But other than that, I don't want BBM to resign. I don't want him out of power. But I will vote for whoever is the true, genuine opposition in 2028, whoever that may be. I will vote for that, yung kung sinong kandidato ang tunay na may integridad, na malinis, na credible, at mukhang may magagawa para sa ating bansa. Yun. So, yes, I'm in that camp that no, I'm not asking for resignation. I do want Sara's impeachment to go through. And let's let the process take its course. So, yung group 4 pala, two versions. So, meron yung far left version na RevGov, meron yung far right na medyo fascist junta version, just to clarify. Thank you for mentioning because there's another version na gusto ng RevGov na resign all, pero more from a left side. Pero yung more fascist yung worry ko yung military junta. Ikaw, Mark, 1-2 ka rin? Or does it even make sense to debate along those lines? Kasi sinasabi ng mga DDS, yan kasi confused masyado ng tao kaya walang nangyayari, masyado tayong divide. Sabi nga ni 'di ba, ni Singson, hindi tayo nagkakaisa sa kanya. Ako iniisip ko din kasi it's more mas may nuance than that Iniisip ko ano yung stand ko nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, I didn't ask for hindi ako sumama sa mga House Duterte noon So, ayoko nung mga pagre-resigning mo, pipilitin mo na kung iisipin mo, mas mabigat yung kay Digong nun kasi buhay ng tao yun
Di ba? Hindi ako sumama nun. Pero, yun nga, kung magkakaroon ng impeachment, kung magkakaroon ng trial para yung mga cases against them, and then, by all means, go ahead. Pero yung tatanggalin ng extra constitutional means or pilit pag-resignin. And para sa akin, 2.5 years si BBM, gusto kong ano siguro sa personal na opinion ko, mas gusto kong makitang habulin niya yung mga pwedeng mahabol na mga big fish. Kasi I think, starting this December, tapos sunod-sunod na yan, maraming mga big fish na hahabulin And then, pagbaba ni BBM sa 2028, kung gusto nilang imbestigahan, wala na siyang immunity. Then go ahead, filean ng mga kaso lahat ng makita nyo. And isa pa, yung mga pumipilit sa atin na dapat sumama kayo sa BBM resign, dapat pag-resign ninyo si Marcos, ganyan, ganyan. Sila din yung, marami sa kanila, sila din yung bumoto kay BBM in the first place. Hindi sila nakinig sa atin, sa inyo, na wag mong iboto yan kasi yung Marcos family, ganyan, 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 ganyan. Huwag niyong iboto yan, yung Marcos Romualdez na family, ganito. Hindi sila nakinig. Tapos ngayon sila yung na-measure sa atin na hindi, tulungan nyo kami, tanggalin natin to para makinabang yung gusto naming Vice President, di ba? So, para Mhm. sa akin, status ko, habulin na lang natin lahat ng mga habol in the remaining 2.5 years. Pagdating ng 2028, pagbaba nila, tsaka sila file ng kaso kung merong mga mahahanap sa kanila. Ang kinagandahan ng political system natin, every 6 years, may chance kang habulin, panagutin yung Buti nga tayo may ganun Sa ibang mga bansa, di ba? Yung mga leaders nila, wala. Mga 10 years, 20 years, 30 years, walang palitan. Di ba? At least tayo every 6 years, napapanagot natin yung mga, kung nagkamali yung ating commander-in-chief. I want to build on that. No? I mean, this is a becoming interesting discussion. Thanks, Mark, also for that nuanced intervention. Naalala ko yung panahon ni Digong yung towards the end, sabi ng iba, oh, hindi na ako DDS or hindi ako na-agree. Pero hayaan natin, tapusin nila yan. Binigyan na siya ng mandato. Meron din yung I don't know kung fatalism ang tawag dyan or parang just give the guy the chance to finish his job and then later pag-usapan natin kung kailangan managot itong tao na to. So there's also that kind of mindset to be even more nuanced, no, Mark? Remembering even yung mga ex-DDS I used to meet back in the day who already had given up on him towards the end of his administration. But going back to this, Chris, I mean, do you think may worry dun sa camp na mga, at least mga kausap mo, no? Na baka ma-hijack ito or baka walang mapunta. Basically, there are two fears, no? Sa isang banda, purong performative, pa-cute lang gagawin na administration. Sa dulo rin, walang big fish na mahuli or fugitive na lang yung mga ibang big fish, walang mangyari. Or yung ibang fear is, baka at some point mawala ng pag-asa ng tao sa constitutional processes, mag-wild mode na sila in favor of either the Dutertes or Mm. something else. Ano yung state of mind nung mga nakausap mo sa loob? You I don't have think to say names, pero yung ano yung state of mind on those issues? I think generally tama si Mark doon sa sinabi nga niya that karamihan wants status quo. Kumaga, let the process take its place. At pero binibigyan nila marka even naman kahit yung mga humihingi nananawagan for resignation and a revolutionary government kahit yung ganon willing naman sila na parang to let the process take its course. Tignan natin kung gaano ka-sincere nga tong administrasyon natin. And ako tingin ko, for the sake of legacy, may sinseridad naman to si BBM. Kasi syempre, sino bang presidente ang gustong matapos ang termino niya na masasabi na wala kang ginawa dahil sa'yo naging korap lalo ang bansa. And honestly, tingin ko, um, and I could be wrong on this side. This is just my opinion. I think really BBM genuinely wants to clean up the government. And I think that the reason na lumala yung problema, and ito theory ko lang to, dahil nung first 2 years niya, first year especially, magkaalyado pa sila ng mga Duterte. So marami siyang na-appoint o mga tao sa kabinete na tao ni Duterte dati. Marami siyang mga binigyan ng mga iba't ibang posisyon at saka mga ibang mga kongresista at mga senador na kaalyado ni Duterte
na parang hinayaan lang niya o gawin na nyo parang happy days are still here, kaya tayo nagkampihan dito kasi nga para hindi kayo magalaw at pwede nyo gawin yung gusto nyo. Kaya nga hindi niya mahindian si Sara Duterte na bigyan ng 125 million na confidential fund. Kaya hindi niya mahindian si Sara Duterte na bigyan ng confidential fund yung DepEd. Kasi may pressure na kaalyado mo to eh. Kaya ka nanalo kasi nag-unit team kayo eh. Pero nung lumala na yung problema, tapos sabay pang pampabatikos sa kanya at pag-iinsulto sa kanya nung amang Duterte, sabi niya parang, putya, tama na to, parang, why am I doing this? And then nung nakita niya lumalala yung korupsyon, sabi niya, teka lang, minumura naman ako ng itong mga to. Si Sara Duterte, binantaan na buhay ko. Sasabihin, gusto niya tanggalin ako, patayin na asawa ko. Screw this. Why am I protecting? Why am I even, being parang pinipikit mata ko sa mga kalokohan ginagawa nila? Palabasin na natin lahat to. Tingin ko yun ang nangyari. That's how I see it. Kasi for him to do what he did and suddenly say, oh, mahiya naman kayo at, may pinatatamaan siya. At ang pinatatamaan niya, pag tinignan mo, marami din dun. May mga kaalyado siya, marami din dun sa kampo ng mga Duterte. Kaya yun ang nakikita ko bakit tingin ko may sinseridad siya na talagang habulin to. At saka, Richard, Mark, alalahanin natin kung hindi niya tapusin to, itong ginagawa niya ngayon, he's already at the point of no return. Hindi niya pwedeng tapusin ng walang nangyari ngayon. Dahil kung walang nangyari ngayon, babalikan niya ng mga to. Lahat yan. Marami na siya naging kaaway sa ginawa niya sa mundo ng politika. Kaya kailangan niya talagang tuldukan to, gawa ng katapusan na talagang siguraduhin niya to secure himself and his family na meron talagang makukulong at talagang may mapaparusahan dito. Ikaw, Mark, what is your read on that? Kasi on one hand, sinasabi ng tao na baka si Marcos ay nile-leverage yung fact na, uy, pag ayaw nyo sa akin, bahala kayo, si Sarang makukuha niyo. On the other hand, ang sinasabi ng tao is, this is the time to actually extract maximum concessions out of BBM dahil kailangan niya yung non-DDS civil society to basically survive or not become a total lame duck. 'Di ba? Katulad ni Arroyo back in the day or even Pinoy towards the end of his administration. What is your read on that before I go and balikan natin itong issue ng, okay, should we openly now mobilize for 2028 na? Dahil if we want to keep things within the rule of law, then that means hintayin na natin hanggang 2028 para papalitan ang administrasyon. Sa akin syempre I said status quo, wag na yung mga tanggal-tanggal or resign or ano. Pero I want to see yung sistema change, 'di ba? Itong sa flood control, sobrang laki nung nanakaw, bilyon-bilyon yung nanakaw. I am giving PBBM, of course, the benefit of the doubt. Nahahabulin niya a good number ng mga kasali dito. That includes DPWH contractors saka yung mga senators, congressman, di ba? Pero ang importante ding makita siguro at importante ding bantayan nitong mga kasamahan natin, na mga nagrarally, is yung pagbabago sa sistema. Kasi anong punto nung galit natin, nung paglaban natin sa korupsyon, kung sa 2026 budget, it's the same pa rin. Hindi nawala man sa flood control, pero meron pa rin corruption na nangyayari. Kumbaga, pinalitan lang yung mga contractors. May bagong contractors na darating, pero ganun pa rin. Kikita pa rin sila. Meron pa rin proponent nakikita. So, I think yung isang parte na yun dapat bantayan talaga. Kung sincero si BBM, kung meron siyang political will actually Actually, sa sincerity, tama naman si Chris. Mukhang gusto naman talaga ni BBM baguhin. Pero yung political will na tumanggi sa mga ibang senador, congressman, mga nasa administrasyon niya, kung meron silang request na gustong ganito, kung meron silang. So I think yun yung importanteng makita. In terms of pagiging lame duck, like I said before, ang mga tulong sa kanya, itong sa flood control, sa ICI, kasi may takot kay BBM eh. May takot na sila yung next na masisilip, sila yung matagal pa yung term ni BBM, 2.5 years pa eh. So I think yung fear of getting dragged into the flood control issue na may mga kaso. Kasi
ano naman mukhang malawakan yung nangyari. So, marami talagang involved at marami, yung iba, hindi masyadong natitignan ngayon. So, I think yun ang power na meron si BBM na may takot sa kanya dahil nga takot sila na sila yung habulin next. Nitong sila Ombudsman Remulla, nung ICI. So, I think kahit papano, that will give him more time bago siya maging tuluyan na lame duck na president. Let's talk about that, Chris, no? So, sa tingin mo ba, ano dapat gagawin? Okay, good yun siguro every month or so, may rally dyan sa EDSA, good to see people mobilizing and all of that. Pero anong pwede mong gawin in terms of actual political strategy? Sa tingin niyo ba dapat may pressure for concrete concessions and maybe openly use this na for mobilizing for 2028 na in terms of determining what's the next? Kasi kung ayaw natin ng kudeta, ayaw natin ng resign, di 2028 na lang talaga yung paraan natin para palitan ng gobyerno. Yeah. So, totoo naman na yun talaga yung yung mensahe na pinapalabas ng Trillion Peso March movement ay electoral reform tulad ng sinabi ko. We are trying to influence how people think uh, when it comes to voting for the people that we want as leaders. So in 2028, ang inaasahan natin, ang ginagawa natin ngayon, kahit itong ginagawa natin, ay mamulat ang mata ng ating mga kababayan na sa ganun, pipili na sila ng tama. At ang inaasahan natin mangyari ay mawala na yung political dynasty na maipatupad na at maipasa yung anti-political dynasty bill. Kasi pag magawa yon, that is a big step towards exacting change. Pero that's one step, but that's a big step. Kasi pag mapasa yung tamang anti-political dynasty bill, sa susunod na halalan, makikita mo yung epekto niyan. Mga mas maraming papasok na mga matitino, mga iba, mga bago, at kailangan talagang may bagong mga dugo, mga bagong politiko, may mga bagong pananaw na papasok talaga sa mundo ng mga pagiging kongresista, senador, sa mga LGUs. Yun ang kailangan natin. Kasi hindi lang yung political dynasty ay nasa national government. Marami sa local government. You're talking in power since 1986. Okay? Since the first revolution. Lampas 3 dekada na sila in power. So yun ang kailangan mapalitan. So yun yung isa. Okay? Now, you're talking about, okay, so between now at 2028, yung isa pa dito na nakikita ko, ay tuloy-tuloy pa itong mga rally na to. Remember, EDSA Revolution, the anniversary is going to be in Feb 25. Yun, magkakaroon ng rally din doon for sure. At siguro ngayon, hindi pipigilin ni BBM yung pagrarally ngayon this time. Unlike ginawa niya no last 3 years, di ba? Binawal yung pagrarally, hindi makapagbigay ng permit. Tapos wala hinaharangan pa ngayon sa monument para hindi makapagtipon-tipon. Pero this time, I think papayagan nila yon. And yun ang kailangan natin, sustained pressure. Now, alam ko na a lot of people are thinking na pag rally, ano ba talaga magagawa ng rally? At meron pa ba tayo ibang magagawa? Remember our voices on social media, the things we talk about here, at yung mga nagko-komento sa mga palabas na tulad nito at nagko-komento sa mga iba't ibang mga posts sa social media, nakakatulong yun. Nababasa yan ng ating mga politiko. Naririnig nila tayo. So, yan ang mga iba't ibang mga steps na ginagawa natin ngayon papunta sa 2028. But definitely, the biggest one is going to be 2028. What will happen? And ang inaasahan ko ay may mga bagong kandidato na papasok sa mundo ng politika, natatakbo, whether it's national government or local government, and to be able for us to, somehow plant the seeds in the minds of the people na pwede kayong tumakbo at pwede kayong manalo. And alam mo, kahit pag kinakausap mo si Ronald, nakikita mo sa kanya that he really wants to help bring people out para maging kandidato sila for different positions. Yun nga, ang worry ko ngayon dito is yung fatigue, di ba? Mm. Fatigue yung tawag na iba, rally fatigue. I mean, nung September nakita ko, baka naman pwede natin bigyan ng second chance to. 2025 elections, napakagandang resulta. Yes, 90,000 nag-show up across the country. But nevertheless, significant yung drop from day Mm-hmm. one. And Chris, we can talk about also yung reflections mo on that kasi parang nananawagan ka sa mga tao na wag silang maging complacent and all, no? But I want to get Yep. Mark's point of view. I mean, wala na ba? Hindi na uso yung physically showing up. Hanggang online na lang tayo. Mark, ano Mainit ba kasi. tingin mo? Gusto Nag-iba yung na ibang tao talagang na initan siguro pag sa bahay kasi malamig, aircons eh. De, pero yung rally important yan kasi show of force yan. It shows the
it gives us moments. Katulad nung kay Catriona, di ba? Na wouldn't happen kung wala yung mga rally na yon. So, ang daming mga moments na nangyari dyan and people coming together. Iba pa rin syempre pag physically coming together, walang hakot, walang bayad, just coming together, standing up for corruption. Pero sa akin yung rally kasi is one part of the equation. Mm. Para sa akin, kung ano ba yung importante, I think another aspect na importante dito sa ginagawang laban is yung shame campaign eh. Mm. I think yun ang dapat tuloy-tuloy eh. Rally is one part din, pero yung sa social media, yun yung dapat nating tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy ma-expose yung mga kasama dito sa flood control issue na to at yung ibang mga issues pa. Pero like for example, kahit sa flood control where konti pa lang eh. Out of the many contractors, ilan pa lang yung napapangalanan at nakikitang ano tapos nakakalimutan na nga natin kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Doon Mm. sa DPWH ilang region pa lang nila ang na iimbestigahan at na sa sanction yung mga I think apat pa lang. Like for example yung 250 o 400 na ghost projects na nakita ng pamahalaan at ng AFP and bakit hindi pa inilalabas yung mga pangalan kung saan-saan yung mga ghost projects na yon. 'Di ba? Bakit walang naiimbestigahan for example sa Cebu na kung saan nangyari yung grabing baha and bakit wala dong lumalabas masyado na investigasyon pagdating doon sa mga DPWH doon, sa mga contractors, yung sila Kirante for example, tapos yung mga politiko na maaaring involved doon so ang dami pang kailangan i-expose, ang dami pang kailangan gawin. Kaya nga pag sinasabi ko, suportahan natin yung mga nag-expose. For example, Rappler din. Di ba? Sa Rappler, iniisa-isa nila eh. Walang ibang gumagawa nun eh. Sa mga news, iniisa-isa nila kung sino yung mga contractor, kung sino yung mga sa ganitong province. And I think we need more of that. Kung gusto nating labanan yung corruption, I think that's a great way eh. When you shame them, ano eh, mas nag mas mag mas mag-aano sila, mag-aalangan silang gumawa ng kalokohan in the future. Mas hindi na sila ganun garapal, hindi na lantaran. So I think dapat tuloy-tuloy yung rally, tuloy-tuloy yung online na shame campaign, tuloy-tuloy na pag-expose. Kung hindi ka man yung mag-expose, tulungan natin yung mga nag-expose. So yun yung tingin ko dun sa nangyayari sa anti-corruption na rally at mga movement na ginagawa ng mga tao. Dagdag ko lang Mark, ang ganda talaga ng suggestion mo, no? Tama ka doon, ano? Yung shame campaign actually, o kumbaga yung pagka-cancel sa mga politiko, sa mga katarantaduhan nila ay malaking bagay. Malaking tulong yan. Kasi nga, ngayon nagtatago na sila dahil nga doon. At ngayon, dahil nga doon, umiiwas yung mga iba't ibang mga politiko na gumawa ng kalukuhan kasi ayaw nilang maging sunod na mapahiya online. Kasi sa bagay kung iisipin mo, no, kahit na gaano kakapalang mukha mo, kung ikaw ang biglang naging target tulad ng nangyari kay Zaldico at sa pamilya niya, talagang mas stress ka niyan eh. Kita mo nga siya pumayat. Kaya hindi ko nga alam kung AI yung kanyang video o hindi, di ba? Yung mga ganun eh. And imagine mo kung may sumunod na Zaldico, tulad nung ginawa nga ni Leviste na ni-name drop niya si Guardiola ba yon? Si Guardiola? 'Di ba? Parang gano'n, nakakahiya yun. Pero hindi pa nagpipick up yun eh. Kasi nga, isang akusasyon pa lang yun. At kahit ako, hindi ko pa alam yung buong kwento doon. Pero pag malaman natin yung buong kwento doon at makakuha pa tayo ng maraming pang ebidensya, siguradong mayayari yan at mga iba pa. So, balikan natin ito. So, what is the ideal way forward, Chris? Kasi mukhang worried ka after yung I mean, as much as you're on a high, we should be happy about everything, Catriona and other people getting involved. Yun nga, like, how should we get people more involved na hindi lang, kasi isa sa aking proposal is, hindi kasi pwede hanggang fighting corruption lang yung hatak mo eh. You need a positive message. Hindi lang yung cleaning the government from the crooks. Kailangan na, again, going back to Mamdani, di ba? I mean, everyone talks about na, oh, ito, Islamist siya, socialist siya, whatever. But actually, yung nagdala ng suporta sa kanya is yung kanyang mga practical na mga solusyon sa mga bagay-bagay. Yung idea na, pag akong mayor nyo,
maayos na itong mga bagay-bagay na yan, yung busing nyo, yung rent nyo, yung ganun. Hindi kaya sa tingin natin dapat idikit na natin itong good governance sa something even more concrete and aspirational na makarelate yung ibang tao na kasi I'm sure kahit happy ka sa investigation ng ICI, hindi ka happy sa cost of living, hindi ka happy sa infrastructure. Do you get what I'm Yeah. saying? Parang I know it's gonna sound like early campaigning already for 2028, but I don't care. I want people to get involved. I want people to get excited, di ba? Hindi purong good governance lang tayo ng good governance na about yung morality ng corruption. Yes, evil ng corruption, Mm. even yan. But you want to get people excited about a vision of a future. Kasi ako parati ko sinasabi, hindi naman ang politika ukol lang sa malilinis na tao eh. If you look at the most effective leaders in human history, they were not necessarily clean people. That Right. doesn't mean you should put corrupt people. That just means there's more to governance and leadership than just being clean. It's about Yep. knowing the art of statesmanship, creating compromise. Sabi nga ni Bismarck, yung great leader of Germany, politics is like making sausages. Hindi mo na alam kung ano yung lalagay mo dyan, basta gawin mo na yung sausage kasi kailangan mo na i-deliver yung sausage. Right? I love that expression kasi ganun talaga ang politika. You have to coalition building, compromise, put things Yeah. together, statesmanship. So sa tingin ko, I think we have to go a bit beyond that, no, and talk about that, beyond this kind of moral posturing. Alam ni Mark yan, marami na galit na naman sa akin kasi parang sinasabi nila, I'm not belittling corruption. Ang sinasabi ko lang is, mas malalim ang problema natin, including yung fighting political dynasties. So for instance, should we create a movement around passing an anti-dynasty bill or pushing for a referendum on banning the dynasty, something that Justice Carpio is involved. There are many other things that I think we have to put together. And I think we're still stuck at the level of basta malinis lang yung presidente, ano, maayos na lahat, which we know is not really the complete picture. Alam mo Richard, you're not wrong with what you said, pero at the same time kasi, when you're talking about na parang putting people out there, ano ba yung pwede natin maasahan for the future, sino yung mga kandidato. Alam mo, pag naglabas ka kasi ng pangalan at ng intent na tatakbo ka this early on, it could backfire on you kasi ikaw yung magiging target ng mga propaganda and fake news at paninira para lang sigurado hindi ka manalo. Tingnan mo yung nangyayari ngayon. As a matter of fact, when you look at some of the accusations right now, you wonder kung may political agenda ba to at hindi ka na rin dapat basta naniniwala sa lahat ng mga akusasyon. Kasi karamihan nitong mga akusasyon na to ay wala naman talagang ebidensya. For example, I mean, just to give you an example, nagulat ako nung narinig ko yung pangalan ni DepEd Secretary Angara na meron daw siya nakukuha. Pero I'm like, okay, but let's see the evidence. That's one accusation. Yes, valid. But at the same time, let's mag-ingat tayo kasi paano nga kung wala naman talaga. And remember, si Trigiv Olivar, for example, ay isang tao na nakikita mo na parang operator siya that moves across agencies, moving with the DepEd, the executive secretary at mga I mean why is the DepEd USEC even involved with DPWH parang gano'n. So yun yung sinasabi ko na kailangan mag-ingat ang tao sa kanilang mga pronouncements right now. Number one. Number two, in terms of change. So the anti-political dynasty bill has to pass. Number one, that is a big reform that will make a massive difference. Number one. Number two, there are a lot of systematic problems that we have that need to be fixed. Lawmakers can fix it. For example, yung binanggit ni Ronald sa akin kanina na lalabas ngayon sa video namin, yung land reform, yung land use reform. Marami kasing times, for even mining, the fact that the mining ban was lifted by Duterte, a 9-year mining ban, and that's why may flooding tayo ngayon. Tapos yung pag-aabuso ng posisyon ng DPWH ng mga Villar dahil nga sila ay isang mga real estate developers na nakinabang dito sa pagiging DPWH secretary ng kanyang anak. 'Di ba? Maraming pag-aabuso na nangyayari ganyan na pwedeng mabago sa pamamagitan ng paggagawa ng tamang batas. Ngayon, ang tanong natin, alam ba ng ating mga mambabatas kung ano itong mga batas na kailangan natin gawin? Hindi ko alam. At kung may alam naman ito, ang problema ay ito ay mga nasa minorya. So, kaya ba nilang itulak itong mga ganitong klaseng reforma? Kaya kailangan tayo bilang mga mamamayan ay magsalita tungkol dito sa mga reformang to. Tayo naman bilang mga content creators, mga
mga may boses, kailangan natin banggitin kung ano ba yung mga pagbabagong to. That's what we can do. And then if the people get behind us on this, that will put pressure on our politicians para gumawa ng batas para maprotektahan ang mga iba't ibang mga sistema ng ating gobyerno at maayos sila. DPWH pa lang, my God, ako, if I were them, abolish mo na yan. It's BS what's happening right now eh. So, yun. No, ako Richard, doon naman sa tanong mong isa na yung what else bukod sa corruption, kung ano yung pwedeng tingnan. I think, in fairness, ganyan yung ginagawa nung dalawang bagong senador natin, bagong panalong senador natin, with Kiko and Senator Kiko and Senator Bam. Nililink nila sa corruption, pero they are still focused dun sa kanilang main na issue na dapat naman talagang pokusan. Ang worry ko sa anti-dynasty na move na ginagawa ngayon, kung diyan aangkla yung iyong campaign. Kasi syempre, malapit na tayo sa 2028 eh. So you need mga achievements na talagang doable and feasible talaga. And yung sa anti-dynasty, dapat talaga pinupush yan. Ang worry ko, baka mahirap, hindi abutin yung 2028. That's not enough of an achievement if we want champions na ilalaban sa 2028. Pero for example, kay Senator Bam Aquino, yung budget sa education, nagawa na niya. Yung classrooms, kumaga, may malaking budget na naano siya for classrooms, na-allocate for classrooms. Plus, yung batas na sinusulong pa niya para mas mapabilis yung paggawa. Those are actual na makikita mo na that would affect the lives of millions of Filipinos nationwide. So yun yung isang tamang isang example ng sinasabi mo. And the other one is Kiko Pangilinan, na yung farmers kasi ang daming concern pa rin ng farmers, ang baba pa rin ng farm gate price nung bili sa kanila ng mga pamilya nila, nalulugi pa rin sila. Yung smuggling, kalamak pa rin, yung mga cartel dyan. So, si Senator Kiko nakatutok dyan. It's just a matter of explaining dun sa mga magsasaka. Dapat kumbaga, yung mga magsasaka, dapat ma-realize nila na, itong grupong ito, they are the ones fighting for us. They are the ones na nilalabanan yung Kailangan malaman din Kailangan malaman din ng mga tao yung ginagawa nila. With that also, siguro kailangan din natin pagdating sa healthcare, yung mga ospital with all the problems ng DOH. And like for example, si Chel siguro, yung kanyang laban for justice reform. Kasi yun din ang isang bagay kung bakit walang nananagot, walang nakakalaya lang yung mga kriminal, yung mga matatapang na gumawa ng illegal. Kasi kulang na kulang yung korte natin, kulang na kulang yung ating yung kakayahan ng ating hustisya para mapanagot itong mga. So, may mga ganong fields na silang inaatake. So, I think that's a good start. Siguro kailangan din natin ng kasi pagdating naman sa peace and order, yun ang medyo malakas yung kabilang side. So, siguro baka diyan papasok yung someone like General Torre na yan ang expertise, di ba? Para kumbaga yung malapit sa tao ng mga issues. And tama yung sinabi mo nga, parang kay Ma'am Dani, kaya nag-resonate yung niya kasi araw-araw nakikita ng mga tao yung problema na binibring up niya. So, yun, it's just a matter of finding yung mga champions and kumbaga magkaroon ng mga achievable na mga milestones before the 2028 elections para mas malakas yung push sa kanila. Oh, medyo konkreto. On the last part of our discussion, balikan natin mga DDS, no? So, ano ba nangyayari sa kanila? So, suspended na si Barzaga ngayon. Jimmy Bondok, baka ma-disbar din sa mga kalokohan na sinasabi niya. I mean, nagiging desperate na ba? Naging desperate destabilization supporters na ba ang DDS? Chris, where do you see the DDS going in the mix of these things? Kasi they're always gonna be a constant threat to constitutional democracy, di ba? But for some reason, parang medyo nalalaos sila. At for some reason, si Sara ay medyo hindi makapwesto eh. I'm sure she would have loved to be the knight in shining armor saving us from the horrible Marcoses. But here we are. Hindi rin siya Alam mo invited sa mga interesting party. Yang interesting dito, no, pag tinignan mo, no, ay si Sara Duterte nga ay sinusubukan pumwesto as the genuine crime buster,
corruption buster. Pero sandali lang po, isa ka po sa mga corrupt. Isa ka sa mga nangunguna sa pagdating sa mga bagay na extrajudicial. Kaya parang wala siyang moral ascendancy to even try to say that. Pero bilib ako sa kapal ng mukha niya to even come up with a statement na lalaban ako sa korupsyon. Talagang, grabe, ang lakas. Ang kapal talaga ng mukha. Kaya bilib ako, yung to have that, Sa yung, pinagmanaan. oh, yung ano na yan may pagka-psychopathic yan, yung ganyan, di ba? Yung wala ka ng emosyon, wala kang empathy, wala kang compassion, wala kang nararamdaman. Na basta Pathological liar. sasabihin, oh, di Yung term ba? na. Oh. Yeah, talagang ang galing. Yun ang nakikita ko yung problema nun is ang galing nila magsinungaling na pag tinitignan mo, blanco na yung mata nila na hindi mo nga masabi kung nagsasabi ng totoo o hindi. Tulad ni Digong, tulad nung tatay niya, siya yung pinakamalapit sa tatay niya pagdating doon. Kasi si Pulong naman, yan yung unhinged version na walang self-control na basta papagalit na sa'yo, papatayin ka, ganun ang palaging iniisip. Itong si Sarah, very calculating, very, yung criminal mind yung pagdating naman sa kanya, yung paplanuhin niya, alam niya, gagawin ko to, sabihin ko to kahit anong whatever it's at stake. So, ang sinusubukan nilang ipwesto sa sarili nila. Nang ang mga Duterte daw ay corruption busters. Corruption busters, my ass. You guys, gusto lang nila makuha yung pera, bumalik sa kanilang pamilya at sa mga kaalyado nila. Yun ang katotohanan. So, important lang na, I think that's why, na kailangan talaga makita ng taong bayan itong yung intensyon ng mga Duterte. Number one. Number two, yung mga Duterte, yes, they're getting desperate. Hindi talaga, tama ka Richard, hindi sila makapwesto. Kaya nga yung mga statements niya sobrang pili eh. Nakita mo, sobrang lahat yan is all for show. I always say that. Everything is theater. The way she's dressing, the way she's speaking, yung matamlay na hello, very professional, very dignified na pagsasalita. Yeah, right. Pag turn off ng mic, nagmumura na naman yan. O kaya, gusto mo makita yung totoong kulay ni Sara Duterte, subukan mong arrestuhin ulit yung girlfriend niya. Ayan, pag ginawa mo yan, tignan mo, lalabas ang sungay ni Sara Duterte. Pag mahuli yung kanyang dating chief of staff, o makita nga natin kung ano totoong kulay niya. Kaya yun lang, kung tayo magpapabudol doon, at buti nga naman, hindi naman, tingin ko wala na nabubudol dyan eh. Mga bulag na lang, unfortunately, and I don't say this to insult the Duterte supporters, pero yung mga ibang natitirang bulag na supporters. Kasi yung iba bayaran eh, unfortunately eh. So yung mga bulag na natitira, wag na kayo magpabudol at alalahanin nyo, yung mga ibang kasamahan nyo na tingin nyo o yung nagko-komento dyan na tingin yung kakampi nyo ng mga DDS, bayad yung mga yon. Binubudol nila kayo para sumabay kayo sa mga ganyang usapan. Pero sa totoo lang, konti na lang kayo. Kaya sumama na kayo sa tamang pananaw, sa tamang panig. Kasi ito na yung panahon. Ikaw, Mark. Ayun, syempre controversial yung nangyari kahapon sa House. Meron akong may mga pinost ako. Meron akong exact na stand dito sa nangyari kay Kiko, okay? Na medyo iba ng konti. Una, tama yung ginawa kahapon, okay? Talaga namang yung ginagawa niyang antics sa House of Representatives. We have seen opposition naman in the past. We have seen debates in the past. Pero hindi naman na umaabot na breaking the rules of diba, basic decency and tawag doon yung sa house, 'di ba? Ano naman natin, itaas naman natin yung 'di ba, yung level ng natin kasi that is a house of the people. Pero ang punto ko, I think hindi dapat i-celebrate yung pagkatanggal sa kanya. Ang tingin ko kasi dito, itong si Kiko Barzaga, clearly has mental health issues. Dahil sa mental disorders niya na yan, madali siyang mamanipula ng DDS, ng destabilizers, ng even the pro-China forces. Madali siyang manipulate. Okay? So, I think that the responsibility lies more doon sa pamilya niya na alagaan siya and take care of him. Itong 2 buwan na to, alagaan nila. Although hindi magpapakontrol itong si Kiko. I'm also scared for his safety dahil sa pag titingnan mo yung latest post niya, na parang may death wish yung tao eh. Meron siyang pinopost na wow. he wants to be like the next Ninoy. Na nung namatay si Ninoy, that's what it took to para tanggalin yung senior.
baka yung death daw niya yung sa junior. So may malalim na ano yun, hindi yun ano lang eh. May And I think problema that's one of ba? the May issue. Oh, nga, yeah. Oo, that's one of the reasons kung bakit siguro hindi din siya talaga makontrol nung pamilya niya. I'm not sure. Baka, di ba, siyempre merong worry na magkaroon ng self-harm or anything like that. So, kailangan ng tough love nitong si Kiko Barzaga coming from his family for his own well-being and safety. Okay? Pero with that being said, okay, so tama yung desisyon na pagtanggal sa kanya. Tingin ko hindi dapat i-celebrate o hindi dapat i-ano. Pero Yeah, kailangan why tingnan not, din Mark? Baka may time na siya to get therapy or something. hindi, Yeah, yung mga baka. galit sa kanya na parang ipapamukha na suspend namin si Kiko ganyan ganyan kasi meron kaya kaya hindi din dapat i-celebrate kasi meron ding parte ng ating population na kung saan nagre-resonate yung kanyang message ng anti-corruption. Although selective yung kanyang anti-corruption dahil hindi kasama yung mga Duterte at yung mga ibang kaalyado ng mga Duterte, 'di ba? Pero ang meron kasing perception na gano'n that meron siyang mga kasamahan sa Kongreso na mga kurakot. Na talaga namang meron. Meron naman talagang mga kurakot na mga congressman yan at ang feeling nila, yung pagtanggal kay Kiko is just another way para pagtakpan yung ginagawang korupsyon ng mga ibang bad eggs diyan sa Kongreso. So I think we need to address both din. At hindi yung nasa linya lang na porket si Kiko ay DDS, porket ano, meron din siyang mga punto na nagre-resonate dun sa iba. I-address din natin yung mga corruption na yun. So I think yun yung stand ko dun sa kay Kiko sa kanyang ano. At ang tanong ko lang, ba't wala sa listahan yung 11 nag-abstain? I think importante yung 5 nag-say no, yung 11 na nag-abstain, magandang makita din yung pangalan. At bakit hindi bumoboto yung mga Davao na Duterte Congress? Pumapasok pa ba yun? Yung mga Duterte Ano? na Oo congressman. nga, bakit ang Diba? konting sumuporta sa kanya? Akala ko marami sila. Tuloy si Levista lang yung maingay na nagsusupport sa kanyang Team Mm. Nepo. Ay, sorry. Team Good Governance teammate. Oo. Please. So, yung sa motong 5, si Nazal sa bagong henerasyon, DDS na talaga yung party list na yon. Doon talaga yung ano nila. Yung another one is Marcoleta, of course. The third one is may nawawala, may nakakalimutan ako. Bukod kay Leviste tsaka kay Ellie, sino pa isa? Si Bong Suntay. Suntay. Si Bong Suntay, okay? O si Bong Suntay mas lumilinya talaga pumunta si Sara doon sa campaign ni Bong Suntay nung last elections. And of course, yung si Ellie and yung si tawag dito si Leandro Leviste. So si Leandro at si Ellie, tingin ko syempre ako medyo biased, kaibigan ko yung si Ellie. Um ano kumbaga they are ano din they are pondering din. It's the same as Magalong, kay Magalong. They are pondering doon sa base ni Kiko. Yung kanilang, kung ano man yung pinaglalaban nila, tingin nila, kakailangan nila nung sa mga followers o supporters ni Kiko. So, they vote. Kumbaga wala din namang ano yung boto nila. Walang ang tawag dito, wala din, masyadong tambak Yeah. na 250 to ano. So, I think they would use the attention they get from voting no para i-push kung ano man yung agenda na pinupush nila. I guess siguro sa part ni Ellie, iniisip niya kailangan din niya yung mga DDS, yung mga Duterte supporters para ma-push niya yung kanyang pantay na wage hike across the country. At kay Leandro, I guess yung laban niya kay Guardiola. At ayun nga, syempre, medyo nag-photoshoot pa sila ni Kiko Barzaga. So medyo body-body sila. So ayun. So I think yun yung naging instead of just voting with the majority, na tama naman tingin ko yung desisyon ng majority, they would vote no na wala namang count para makakuha ng kung anumang mileage they could get from this. Syempre, they would get backlash din from the mga tao na galit kay Kiko. Pero yun yung pananaw ko dun sa nangyari. Alam mo, dagdag ko lang dyan, alam mo, sa Mark, tama ka dyan. Sobrang obvious naman na yung 5. Ilan sa kanila ay ginawa lang yun pang grandstanding lang talaga. Sama ko dyan, at nangunguna dyan si Leandro Leviste. I'm calling him out. I'm calling him out on this. Kasi pag Ang tagal pinakinggan mo ko yung mga moves sinasabi yan. Ang tagal ko sinasabi Oo, talagang Oo. grandstanding tong batang to eh. Alam mo, at nakikita mo talaga ngayon na talagang yung mga moves niya. Actually, okay, ito, nung first move pa lang niya na
may nag-bribe daw sa kanya na ano ba yun, entrapment ba yan? O talaga may nagdadala ng 3 million sa isang unang meeting? Talaga? I've never heard like, and mind Na you, bilyonaryo yung kausap na US oh, billion. like normally pag-uusap yan, o okay, agree tayo. May papadala. Papadala yan na walang nakakakita. Hindi yung pupunta ka sa meeting, may dala kang 3 million. So, ngayon narinig mo yung side nung nahuli, di ba? Sinabi niya na inintay, parang sinabihan siya na parang may yung side niya was sinabihan siya ni Levista na magdala na nung kung ano yung dadalhin. Parang siya yung nag-entice na dalhin kaya niya dinala. Pero wala naman daw siya talagang balak dalhin. Mag-uusap lang daw talaga sila. Pero parang yun nga pinadating na oh, hindi, tara, dali mo na. Sige, okay tayo, ganun. So, but those are two sides of the story. My point is, may pagka-grandstanding to si Leviste. He's just a cleaner looking, more kalmado looking. Pero behind that exterior, there's something else going on in that head of his. And nakita mo to ngayon with the grandstanding. Pakinggan mo yung reasoning na ginamit niya. It's so BS. Sabihin niya na, we are being silenced for our political views. Nothing political sa sinabi ni Kiko Barsaga was being silenced. And tulad nga sinabi ni Mark, kung makita mo nga sina Erice, nag-privilege speech, meron ba nagsasabi sa kanya na manahimik ka dahil sinabi mo na tama na ang mga political dynasties, karamihan ng mga tao dito, dynastiya, tama na ang korupsyon, tama na yung pag ginagano niya yung mga kasamahan niya. May nag-silence ba? Wala. Walang, this is not about politics. People have to understand the nuance. Ang problema ko sa mga tulad ni na Leandro Leviste, ni na yung binanggit ni Eli San Fernando, ay yung mga ganyan, hindi nakakatulong sa pag-iisip ng tao. Nakakabudol yung mga ganyang statements. Kasi ngayon pinapalabas nila, this is political harassment, silencing of the critics. No, it's not. There are a lot of critics in that government na matatapang magsalita. Sinabi pa nga, si Eli ba nagsabi, Mark, na parang kinumpare pa niya si Kiko Barsaga kay Saturo Ocampo. Wow, dude, that Ako ang narinig. layo nun. Ang layo nun po. Hindi, si Marcoleta ata nagsabi nun. I'm like, do not compare Saturo Campo for Kiko Barzaga. Ang layo nila. Saturo Campo, kahit na I don't agree with a lot of some of the things he says, may pinaglalaban siya talaga. Kiko Barzaga is just a Kinulong mga yan, disruptor. na-torture mga yan, ang grabe yung mga napagdaan. Oo, may pinaglaban niya mga itong si Kiko Barzaga. Anong pinaglalaban niya? Yung pagmamiyaw-miyaw niya? Yung ginagaya siya natanggal, bottom line for me is this. Okay? He is not contributing to the congressional discussions. Period. He is wasting people's money and people's time. Tama ka, Mark, na kaya lahat ganyang karami ang boto. And to be honest with you, I believe yung limang yon, aside yung apat na lang yon, si Marcoleta, sigurado ko mag-vote lang yan ng no dahil gusto lang nga niya mag-no. Pero yung iba dyan, grandstanding lang yun eh. Kasi there is no other reason why they would do this. Oh no, unfortunately si bagong henerasyon si Bert Nasal. Actually kaibigan ko 'yan ah. At alam ko na DDSN kasi nga nakita mo naman sa mga post niya kasama nga niya mga kampanya si Bongo eh. He had to do that bilang DDS. He had to. So, yung dalawang yan, naintindihan ko pa. Eli San Fernando, hindi ko naintindihan. Leandro, naintindihan ko pa, grandstanding. Si Eli, medyo nagulat ako. And I'm actually going to do an in-depth breakdown and analysis of lahat ng sinabi nila and bakit mali sila. I'm gonna say it. Mali si Eli San Fernando sa mga sinabi niya na silencing critical discussions and political criticisms. Come on, this is not about that. Eli San Fernando makes a lot of mga bold statements in Congress. Anyone ever silenced him? No. Have you heard him speak in Congress? Siya mismo, may nagsabi sa kanya, Eli, manahimik ka. Hindi. Kaya yun lang yun. May nuances dito na kailangan nilang banggitin that no intentionally hindi nila binanggit para nga to be able to sway political opinion and to kind of paint a picture of Kiko Barsaga as a political victim, as some sort of a political martyr or hero. He is no martyr or hero. And you're right, Mark, may death wish to si Kiko Barsaga. I think he wants to be killed. I think he wants to be shot. I think he wants something bad to happen to him. He is really pushing it eh. And I'm not saying I want anything bad to happen to him. I Yeah, agree medyo with you. And I zero to think hero desperation. Yeah, zero to yun eh, hero oo. mindset. Yeah, I know what you're saying. Malala eh. And nakakatakot yun ha, to be honest with you. And he really needs help. Kung sarili ngang nanay niya, sinasabi nga eh,
na he needs help. Sarili niyang partido ang nag-file na to nung ethics complaint, NUP. Sila mismo nagsabi, our party mate is not well. His own mother says he's not well. So who are these opposition? Ay, sorry. Who are these 5 votes to say na yung ginagawa kay Kiko ay mali? Enabler ang tawag ko doon sa 5 yan. Enabler. They're patting him on the back saying, you're doing the right thing, Kiko. That's the problem. When you enable people like him who already has problems up here, you're making it worse for them and you're the one that's putting that gun in their head. Sa ginagawa nilang pang-e-enable kay Kiko Barzaga at pagsasabi sa kanya na tama ang ginagawa niya, sila ang nag-pull ng trigger. Pag may mangyaring masama kay Kiko Barzaga, sila ang may kagagawa niyan. Right. Well, on that note, a very caring note, mga kuya talaga tayo. At the end of the day, we care about everyone, kahit people we don't agree with, as long as, diba, shared humanity naman tayo. Well, mahabang usapan si Bato de la Rosa kasi may sinasabi siya na yung mga hindi nagtatrabaho dapat exempt doon sa no work, no pay rule. So, marami tayong mga useless na tao dyan sa gobyerno na medyo malaking bayad. Pero next time na natin pag-usapan kasi si Pebbles ay medyo ICC ang kanyang worry for now. At mukhang archive na talaga yung isa, no? Wala na appeal. Hindi ko na alam ano na yung metro ni Kaufman ngayon na mukhang dead end na yung kanilang drama sa buhay. On that note, thank you very much, Chris, and thank you very much, Mark, for this fantastic discussion. I know medyo ano tayo, sober tayo kasi we're still trying to feel the way, how to move forward. And thank you, Chris, for giving us that insider's account. And of course, salamat again, Mark, dun sa wisdom of the street, man of the people, in yung inputs. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon.